Okay, magandang umaga mga bata. Maaari ho bang tumayo muna ang lahat at tayo'y manalangin? Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, bago po maupo, maaari po bang ayusin muna ang upuan at pulutin ang mga basura na nasa ilalim? Okay, maraming salamat po. Ngayon maaari na kayong umupo. Magche-check muna po tayo ng attendance. Meron ho bang liban sa klase? Wala. Okay. Magaling, mahusay. Wala hong liban sa klase ngayon. Kayo ay kumpleto. Okay, bago po tayo tumungo sa ating bagong talakayan ngayon, maaari po bang magkaroon muna tayo ng pagbabalik-tanaw? Sino po ba ang nakakaalala kung ano ang tinalakay natin nung nakaraan? Okay, Jerome? Okay, mahusay. Ang tinalakay natin noon ay ang maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na karaniwang naglalarawan ng isang kaganapan o pangyayari sa loob ng maikling panahon at may limitadong bilang ng mga tauhan, tagpuan at pangyayari. Ito ay mayroong simula, gitna at wakas na naglalayong magbigay ng mensahe o aral sa mga mambabasa. Okay, meron din ho tayo ditong layunin. Okay, sino po ba ang maaaring makapagbasa? Adrian? Okay, maaari po bang basahin? Okay, mahusay. Ang ating layunin, una ay naisasalaysay ang mahalagang pangyayari sa kwento. Pangalawa, na ilalarawan ang mga tauhan sa kwentong napanood. Pangatlo, natutukoy ang mensahe o aral na nangingibabaw sa kwento. At ang panghuli, napapahalagahan ang mga aral sa kwento. Okay, handa na ba ang lahat? Okay, kung handa na, meron ako ditong ihinandang mga larawan. Ano kaya nakikita nyo sa larawan? Okay, Jerome? Okay, ito ay mga emosyon. Ngayon, tutukuyin ninyo kung ano ang mga emosyon na ito. Okay, Janine? Anong nakikita mo sa una at ikalawang larawan? Okay, very good. Ito ay kagalakan at pag-aalala. Okay, sa ikatlo at ikaapat na larawan, ano kaya ito? Okay, ito ay kalungkutan at galit. Mahusay. Okay, dito naman sa ikalima at ikaanim na larawan, ano kaya ito? Okay, pagmamahal at pagpapahalaga. Mahusay. Mukhang handa na kayo Okay, ang lahat ng mga emosyon na yan ay mararamdaman ninyo habang pinapanood ang maikling kwento. Okay, ang maikling kwento na ito ay pinamagatang Sandosenang Sapatos ni Dr. Luis P. Gatmaitan. Si Karina ay anak ng isang kilalang sapatero sa kanilang bayan. Lahat ng papuri ay natatanggap ng kanyang ama dahil sa kahusayan nito sa pagdidisenyo ng mga likha nitong sapatos. Lumaki siyang kapiling ang mga sapatos na likha ng kanyang ama. Kahit anong okasyon ay may bago siyang sapatos na masusuot. Nang malaman nilang magkakaroon na siya ng kapatid ay lubos itong ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Lalo na nang malamang babae ito. Pinangarap ng kanyang ama na ito'y maging ballet dancer. Ngunit ang pangarap na ito ay hindi nagkatotoo sapagkat nang isilang na ang kanyang nakababatang kapatid, putol ang dalawang paa nito bunga ng pagkakasakit ng ina nang ipinagbubuntis pa lang siya. Pinangalanan nila itong Susie. Sa tuwing igagawa si Karina ng sapatos ng kanyang tatay, napapatingin na lamang siya sa bunsong kapatid at napapabuntong hininga. Lumaki si Karina at Susie na malapit ang loob sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang kawalan ng paa upang makapaglaro sila. Si Karina ang naging kaagapay niya sa pagtulak ng kanyang wheelchair, at higit sa lahat ang tagapagtanggol kapag may nang-aapi sa kanya. Natuklasan din nilang marami silang pagkakatulad. Pareho silang magagaling sa kamay. Si Karina ay magaling sa pagpinta, habang si Susie naman ay sa pagsulat ng mga kwento. Namana nila ang kanilang galing sa kanilang ama. Minsan ay naikwento ni Susie na napanaginipan niyang may suot siyang sapatos. Inilarawan pa niya ang mga disenyo nito. Sa tuwing nalalapit ang kaarawan ni Susie, palagi niyang napapanaginipan ang tungkol sa sapatos.
Dumating ang kaarawan ng kanyang ama, at naisipan ni Karina na regaluhan ito ng painting ng isang pares na maugat na kamay na lumilikha ng sapatos. Binigyan naman siya ni Susie ng isang music box. Nang 12 taong gulang na si Susie, sa kasawiang palad ay namatay ang kanilang ama. Isang araw, pumasok si Karina sa bodega upang maghanap ng mga sapatos na maibibigay sa bahay ampunan. Napansin niya ang ilang mga kahon na maingat na nakasalansan. Nang binuksan niya ang mga ito, nakita niya ang isang dosenang pares ng sapatos na may iba't ibang laki at ginawa para sa iba't ibang okasyon. Laking gulat niya nang mabasa ang mga liham pagbati na isinulat ng kanilang ama para sa pinakamamahal na anak nitong si Susie. Nang ipinakita niya ang mga ito sa kanyang kapatid, sinabi ni Susie na ito ang mga sapatos na napapanaginipan niya sa tuwing kaarawan niya. Naisip niya na tinawid ng kanyang ama ang mga panaginip ni Susie upang maipasuot sa kanya ang mga sapatos. Naikintal sa isipan ni Karina na hindi perpekto ang buhay gaya ng hindi perpektong pagkaliha sa kanyang kapatid. Gayunpaman, may mga perpektong sandali. Katulad ng sandaling nilikha ng kanilang ama ang pinakamagarang sapatos para sa kanyang pinakamamahal na anak, si Susie. Okay, nasiyahan ba kayo sa inyong napanood? Okay, mahusay, nasiyahan. Ngayon, kung talagang may natutunan kayo sa inyong napanood, meron ako ritong inihandang katanungan. Ito ay, kung talagang may natutunan kayo, tungkol saan nga ang akda? Okay? Mr. Ian? Okay, tungkol saan ang akda? Okay, ito ay tungkol sa sandosenang sapatos. Makatotohanan ba ito at bakit? Okay, makatotohanan. Kasi, okay, very good. Makatotohanan ang sandosenang sapatos dahil walang sukatan ang pagmamahal ng isang magulang sa isang anak. Ang anak ay anak, mamahalin at tatanggapin niya ito ng buong buo, anuman ang kalagayan nito o sitwasyon sa buhay. Ngayon, sino-sino naman ang mga tauhan sa kwento? At ano-ano ang naging damdamin mo sa bawat isa? Okay? Angeline? Okay, ang amang sapatero. Bakit? Bakit ka hanga sa amang sapatero? Okay, hanga ka sa kanya dahil tunay siyang naging huwarang ama, hindi niya ipinagkaitang pagkakataong paunlarin ang kakayahan ng kanyang anak na may kapansanan. Hindi niya ikinahiya ang bata at pinalaki niya ito ng maayos. Okay, mahusay, Angeline. Maraming salamat. Sino pa? Sino pa kaya ang mga tauhan sa kwento? Okay? Si Karina. Bakit naman si Karina? Andrew. Okay, kasi tumutupad siya sa kanyang tungkulin bilang ate ni Susie. Tulad ng ama niya, di niya alintana ang kapansanan ng kapatid. Kahanga-hanga si Karina dahil minahal niya si Susie at naging tagapagtanggol ng nakababatang kapatid. Okay, mahusay. Okay, ngayon naman hoy, kumuha po ng isang buong papel at magkakaroon po tayo ng maikling pagsusulit. Okay, panuto, basahin ng mabuti ang katanungan at sagutan ito sa isang buong papel. Ngayon, bibigyan ko lamang po kayo ng 15 minuto para isakatuparan ang inyong mga gawain. Okay, time's up. Maaari na pong ipasa ang inyong papel. Okay, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Dito na po magtatapos ang ating talakayan. Okay, maraming salamat po muli.